Hi guys! Gusto nyo ba mag-exam ng civil service? Kaso hindi nyo alam kung paano at kung saan mag-file? So, meron kaming information regarding that. So, stay tuned! So, yun nga guys, kung gusto nyo mag-exam sa civil service, tapos hindi nyo alam kung saan kayo magpa-file, saan kayo pupunta, saan kayo lalapit. So, ito yung information, ayan, yung mga lugar kung saan kayo malapit. So, ayan siya. Ayan yung mga choices. Yung iba dyan, guys, close na. So, meron lang siyang mga limited na mga tao. Kung ilan lang yung mag-file dito sa area na to, dito sa area na to, katulad ng DENR. So, meron siyang 1,000 mahigit, ganon. So, sa iba, yan, meron pa siyang mga slot. Then, pag yan ay napuno na, guys, magko-close na din yan. So, kung gusto, decided talaga kayo na mag-exam kayo ng civil service, professional and sub-professional, pwede kayo dyan pumunta. Then, ang kailangan nyo lang dalhin ay picture ng passport size. Picture, passport size. Dalhin nyo na lang lahat kasi, minsan kasi guys, nangihingi sila ng, dun sa form kasi, merong dalawang passport size na picture na ididikit. And then, bukod doon, manghihingi pa sila ng dalawa na copy doon sa picture. So, bali, 4 ang kailangan nila. So, dalhin nyo na lahat ng picture ng passport nyo, guys, para sigurado. Kasi baka manghingi pa sila ng iba at meron kayong maibibigay. Then, ang picture, guys, kailangan malinaw. Meron silang photo, kailangan makinis. Ginaganon-ganon nila yung picture. So, ito, guys, halimbawa, ito, naka-experience kasi kami. Hindi tinanggap yung picture. Katulad nito, ayan. Ito yung example ng form. So, ayan. So, dito yung, ayan, ito yung example ng form. So, ayan yung picture at saka ito, dalawa yan. Then, bukod dyan, manghihingi pa sila ng another 2 na picture. So, magpo-provide ulit kayo ng 2 pictures, pero same lang ng copy, ganyan. Tapos, kailangan lahat nakalagay dito. Una, pangalan, kasi nandito naman siya sa pangalan, sa pangalan muna, and then, middle initial, at saka apelido. So, yun yung kailangan dito na nakalagay. First name, middle name, and last name. So, ang nangyari sa amin, guys, ayan yung picture. Ano siya, peke, ganun. Hindi siya, ayan o, hindi siya makinis. Pagdating namin doon, binigyan kami ng example kung ano yung picture. Photo, ano bang tawag dito? Photo paper. Ito, yung white. Photo paper. So, ang kailangan ng photo paper, meron silang required na photo paper. So, maganda guys kapag sa mga kilala na lang kayo na mga pa-picture, tulad ng Tronics, photo line, photograph, ganon. Basta ganon yung mga kilala. Kasi sa mga pagputsu-putsu lang guys, yung photo paper nila, pangit, hindi siya ina-accept ng civil service. So, para hindi na kayo bumalik, maghanap pa ng ibang pa-picturean, mas maganda kapag nagpa-picture na kayo sa labas, passport size ang sabihin nyo, and then, yung paper, kailangan makinis. Makinis siya. Makinis. So, ayan. Kailangan lang makinis. Pero pag sa mga Tronics kayo, sa mga mamahalin naman kayo na mga papicturan, automatic naman yun. Kasi ito kasi siya, hindi siya, di ba, mukhang totoo, pero peke siya. So, hindi siya tinanggap. So, nagpa-picture ulit kami sa iba. Kaya, ayun. Napalayo pa kami, napamahal, ganun. So, experience lang naman. So, itatry lang namin ito, guys. Kung makaswerte, papasa. So, magre-review na lang din para hindi sayang yung bayad. Kasi ito, bukod sa picture, ang requirements kasi meron siyang 500 pesos na bayad. So, 500 pesos, professional na siya and sub-professional. So, mamimili na lang kayo guys kung alin yung iti-take nyo. Kasi ito, yellow, sub-professional. Then, white, yung white, professional. So, ako, ang pinili ko lang sub-professional. So, experience lang naman first time. So, totally nakatulad sa professional na medyo mahirap yung mga exam. So, ito, tingnan natin kapag bumasa or hindi. So, ito-try na lang natin. So, ipapasa-Diyos na lang natin ang lahat-lahat ng mga results. Ganon. Bukod doon sa picture, 500 pesos.
kailangan yung pumunta mismo sa office, then magdala na lang kayo ng ballpen, or yung pandikit. So, mayroon naman doon na may pandikit naman pandikit naman, pero para sigurado lang, kasi baka nung pinuntahan lang namin sa DENR, doon lang ang merong pandikit at may ballpen, and then sa iba na mapupuntahan nyo, walang pandikit and ballpen. Ito kasi ididikit kasi siya. So, ayan, dalawa siya. Ididikit kasi siya. Tapos ito, ikakat ito, dito. Yan. Meron akong form kasi, pinaulit kasi sa akin dahil merong question doon sa sa pag-school. So, nagkaroon ng question kaya pinaulit na lang. So, nag-ulit na lang ako. Tapos, yun lang naman ang pipilapan nyo, guys. Ayan, kung first time to take the examination, yes or no lang naman. So, chinek ko lang yung yes kasi first time ko lang naman. Then, pag no, so alam nyo na yan. Lagay naman dito, CSC, so Civil Service Commission, Republic of the Philippines. Yun talaga yun. Then, ayan, last name, first name, given name, then middle initial, then about lang naman to sa'yo. So, ayan lang siya. So, kung kailang birthday mo, lahat yan, about lang yan sa'yo. Walang iba dyan. Kailangan lang kapag meron kang hindi lalagyan or katulad ng telephone number, wala kang telephone number or wala kang cellphone number, ilalagay lang siya NA, not applicable. So, lahat ng hindi mo mapipilapan, NA, ilalagay mo NA para hindi ibabalik sa iyo yung papel mo. So, para hindi ka na magsusulat doon, ganun. So, lahat ng hindi mo masusulatan, lalagyan mo lang siya ng NA. N dash then A. Okay? Warning, no ID, no exam. Yun yung nakalagay dito. So, yun ang requirements. ID, government ID, any ID naman siya. Isa-xerox nyo lang yung ID nyo, guys. Kahit isang copy lang naman ang hiningi. So, yun, xerox copy ng inyong ID, then kailangan yung ID na ipoprovide ninyo, dala nyo din kasi titingnan nila yung original. Hahawakan nila yung original, kukunin nila sa inyo original, then isi-check nila kung same information doon sa xerox, then ibabalik naman sa iyo yung original. Tapos kukunin nila yung xerox, then yung form, ayan, naka-attach yun sa inyong form, yung inyong picture. Tapos yun lang ang kailangan, picture na passport size. Basta maganda yung photo paper ha, para hindi na kayo babalik. Kasi para hindi sayang yung inyong pagpunta. So, picture na passport size, ID, any government ID. Mga example, license. Kasi meron lang siyang mga mga ID na kailangan na mga SSS, voters, postal ID, ganon. Yun yung mga PWD ID, senior ID, yun yung mga basta mga government, yun yung mga PRC license, SSS, GSIS, UMID, driver's permit, driver's license, mga ganun yung mga ID na kailangan. So, PhilHealth ID, so pwede siya. Police clearance or police ID, company or office ID, school ID, ayun, yun yung mga ID na kailangan dito. Solo parent ID, yan, mga original and photocopy. Yun yung 500 pesos, passport size na picture, and government ID. So, yun lang yung kailangan, yung government ID, naka-xerox, photo paper, maayos. Then, yun lang, 500 pesos. Saglit lang siya, guys. Pagpunta mo dun, super saglit lang siya. Natagalan lang kami kasi umulit kami ng picture dahil nga nireject yung picture namin. Kasi pag ganyan pa lang nila, hindi daw, basta may photo paper sila na kailangan. So, maganda guys, sa Tronix na lang kayo magpa-picture para maayos yung photo paper. Kasi dun sa putyo-putyo lang yun. Dun sa kanto-kanto lang kami nagpa-picture. So, nireject siya. Then, basta, pangalan muna, middle initial, and then apelido. Ganun yung pagkasunod-sunod. First name, middle initial, and then last name. Ganun yung pagkasunod-sunod dito. Okay? So, I hope guys na sabay-sabay tayong mag-exam sa March 2, 2025. So, ayun. Mag-exam na kayo guys. Ito sa professional to. Kapag professional ang kinuha ninyo, kulay white ang form. So, same lang naman siya ng payment, same lang requirements sa professional and sub-professional. So, ganun lang guys, same lang din. Pag professional yung gusto nyo kunin, ganun lang din. Picture, passport size, then Xerox, yung form white lang siya.
Then, ganun din siya, ganito, 2 picture. And then, kukunan din kayo ng 2 picture pa. So, 4 lahat ang kukunin. Pero, dalhin nyo na lahat ng passport size copy nyo para sigurado. Para pag nanghingi pa sila, ayun, meron kayo may ipoprovide. So, ganun lang guys. And then, same lang naman sila ng bayad. Professional and sub-professional, 500 pesos. Punta lang kayo dun sa office na kayo dito or pwede kayong mag-search kung meron pa kayong, pwede rin kayo sa City Hall. Sa City Hall kasi, magsasabi naman sila kung saan pa yung malapit na pwedeng mag-file ng civil service exam. So, ayun guys. Good luck sa atin. And then, pwede naman kayong mag-self-review. Then, pwede rin naman kayong mag-enroll sa review center. So, syempre, pag nag-review kayo sa review center, meron lang siyang bayad. So, kung meron kayong pagbayad, push! Kung wala naman, self-review, kailangan lang natin mag-review-review. Lalo na kapag malapit na yung exam. So, para hindi natin makalimutan ng mga everything. So, good luck sa atin guys. Kung gusto mong mag-apply sa mga government, kailangan pasado ka. Kung pasado ka dito, kung sub-professional or professional. So, kailangan nila yon civil service passer ka pag nag-apply ka doon. So, ayun. So, sana ay may natutunan kayo guys. Kapag meron pa kayong question, mag-comment lang kayo down below. Then, don't forget to like and subscribe to my channel. So, bye guys! Thank you for watching!